Mayong gabi sa tanan. Welcome to our Grace Hour program. Good evening sa ato mga brothers and sisters in Christ sa Cebu Grace Gospel Church, especially sa Mambaling, mga Exodia, sa Alaska, maayong gabi, o sa Talisay, of course, sa mga kaigsonan nato diri sa Cebu City. So, maayong gabi o siguro uban ka nato nga nihapon pa. So maayong pagpanihapon. Ang uban siguro they're getting ready to go to bed. So salamat kayo sa inyong panahon sa pagpaminaw ni ining programa and praying nga kita tanan ma-bless o aduna kitay makatunan karong gabi una. So our topic for today is why faith matters. But before that, let's pray. Almighty Father, thank you so much, Lord God, for this blessed day. Salamat kay Lord God sa imong pag-uban kanamo gikan sa buntag hangtod karon, Father God. Thank you for protecting us, for keeping us safe all throughout the day. And thank you, Lord God, sa kusog nga imong gihatag kanamo. And salamat kayo sa imong grasya, gid, Father God. And I pray nga ikaw nahimaya sa tanang butang nga among gihimo sa tibok adlaw, Father God, ug ikaw nalipay, Father God. And pray nga bisan pa man sa karong orasa nga kami magatuon sa imong mga pulong, Father God, nga ikaw magauban, magagiya ug magahatag og wisdom bisan pa man sa imong alagad, Lord God, nga magadala sa imong mga pulong, ikaw magahatag og kaalam aron ang imong mga pulong, Lord God, explain clearly o bisan pa man ang maminaw, Lord God, makasabot o mabless sa Father God. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so why does faith matter? Nganong importante man ang pagtuo? So first, let's define what faith is. Unsa man ang pagtuo? Faith comes from Old French fide, which is derived from Latin fides, which means trust, confidence, or belief. So I've heard before that faith is actually a gift from God. So ang pagtuo daw, gasa daw sa Diyos, kung kinsa tong iyang gustong luwason, mao iyang gitagaan og pagtuo. But is faith indeed a gift from God? Gasa ba kini sa Diyos? Technically, yes. Tungod kay God has given us free will, so we have the ability to exercise our faith. We have the ability to make decisions. Therefore, we have the ability to put our faith wherever we want to put our faith in. So, therefore, kita tanan na ay pagtuo. Whether you are a Christian, whether you are an atheist, kita tanan ay pagtuo. Siguro ang uban, nagtuo, they have their faith in temporary things. They have their faith in their career. Ibutang nila ilang pagtuo diha sa ilang education, sa ilang kaptangan, o bisan pa man sa ilang pamilya. O bisan pa man sa mga atheists, they also have faith. They believe that God does not exist. And I think that takes a lot of faith. Diba kay, despite all the evidence nga gihatag sa Ginoo, wala sila motuo nga naay Diyos. Nag-ingon sa Romans 1:20 na for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So it takes so much faith to become an atheist because God has given so much evidence of His existence. So kita tanan na ay faith. O kita mga Kristohanon, of course, we put our faith in Jesus Christ alone. So, klaro nga, kita tanan na ay faith. Regardless unsa ang imuhang belief, whether you are an atheist, whether you are a Christian, whether ikaw secular ang imong pagkinabuhi, na kay faith. So why does faith matter? Nganong importante man ang pagtuo?
According to Hebrews 11:1, now faith is confidence in that we hope for and assurance about what we do not see. So of course, kita tanan no, nagalaom kita sa mga butang nga umaabot. Siguro, auban ka na to mga estudyante. So they hope that someday they're gonna graduate and they hope that someday they will find a job. Siguro uban ka na to dire mga empleyado na. And they hope that someday they're gonna get a promotion. O siguro itong mga negosyante, nagalawang sila nga sa umaabot, ma-asenso sila or mulambo ang ilang negosyo. So, kita tanan na ay paglaom. Apan kita mga Kristohanon, kita naglaom sa mga butang wala na to makita nga langit nun, of course. So, nga nung importante man ang faith because faith shapes and determines what we hope for. So, depende kung unsa imong gituuhan, mao ka na ang nag-shape kung unsa ang imong gilauman. Kung ikaw Kristohanon, of course, nagalaom ka sa butang nga eternal. Dili lang diri ning kalibutan na apan eternal things. So, apan ang katong walay mga Diyos, of course, katong mga tao nga walay Diyos sa ilang kinabuhi. They put their faith in things that are temporary. Siguro, ilang gibutang ilang faith diha sa mga kabtangan nila. Siguro, gibutang nila ang ilang faith diha sa ilang education or bisan pa man sa ilang kaugalingong kahibalo. Apan aside kita nga kaning mga butanga, if we put our faith in those things will just lead to uncertainty, di ba? Sa mga pagkitabo karon sa kalibutan no nga makaingon ta nga kung wala kay Dios, wala gyud kasiguruhan. Sa Cebu City lang we have seen a lot of things, mga calamities and niaging like 2005 no, 2025 daghan kay mga kalamidad nga nahitabo, linog, bagyo. So, ang mga tao nga nagbutang sa ilang pagtuo dila sa temporaryong mga butang, luoy gyud kayo, like their properties, sa usa lang ka pamilok ng hanaw ang tanan, di ba? But we Christians, kita nga naay Dios sa atong kinabuhi. Wala na to gibutang ang atong pagtuo diha. Wala na to gibutang ang atong hope diha. So bisan pag mawala ng mga butanga, dili kita mawad-an og paglaom. Tungod kay ang Dios nga atong gituuhan, nagahatag ka nato og promise, and He who promised is faithful. So nga na no, nga ang importante kay atong faith tungod kay mao kini mag-shape kung unsa ang atong gituuhan, mao kini ang mag-determine what we hope for. Siguro adunay mga tao nga wala sila'y hope, they're hopeless because they don't have faith, diba? So, siguro uban nila wala nay wala nay purpose ang ilang kinabuhi. But this is an important reminder nga it's very crucial nga atong ibutang atong pagtuo diha sa mga butang nga dili ilang lumalabay. And yes, faith shapes and determines what we hope for. Next, why does faith matter? In Hebrews 11:6, it says, "For without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, or He exists, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." So, kung wala day pagtuo, dili ta makapahimuot sa Diyos. O, of course, if you don't have faith, how will you come to God? So, before ka mahimong Kristohanon, before ka nga makabaton og relasyon sa Diyos, dapat una, motuo ka nga naay Diyos. And then you diligently seek Him. So, without faith, it is impossible to please God. So, our faith pleases God. So, of course, wala gyud kahimuan no bisan pag unsa kadako ang atong pagtuo diha sa Dios kung ang atong pagtuo wala nagmatter sa
sa atong Ginoo, but it's good to know that our faith matters because our faith pleases God. So gusto sa Ginoo nga kita mutuo niya, even though we don't see Him. Gusto sa Ginoo nga mutuo kita nga siya is a rewarder of those who diligently seek Him. Na despite sa mga butang sa kalibutan, mga distractions, no? Of course, ang kalibutan nindot kay offer, but then again, we diligently seek Him nga ato gid siyang ibutang sa sentro sa atong kinabuhian ug ang Ginoo malipay niana. So, again, faith pleases God. Ikatulo, why does faith matter? In Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, it's a very common verse, no? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Therefore, faith matters because salvation is by grace through faith. So, importante ang pagtuo tungod kay pinaagi sa pagtuo kita naluwas. So, atong basahon sa Bisaya, no? Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So, I just want to clarify na it is not your faith that saves you. Dili ang imong pagtuo ang nakaluwas nimo, kundi ang grasya sa Dios ang nakaluwas kanimo. So, basin naimingon nato ay naluwas ko tungod manggod sa akong pagtuo. So, ginaingon na diri nga walay bisan usa nga makapasigarbo. So, naluwas kita tungod sa grasya sa Diyos. Kaya kung wala ang Diyos nag-offer o kaluwasan, bisan pag-unsa kadako atong faith, dili gyud ta maluwas. But because God loves us, God is merciful, He extends His grace to us, He offers us salvation, ug katong gustong mudawat kaniya, mutuo kaniya makabaton niini. So our faith is just simply our response in receiving that grace, in receiving that gift, which is eternal life. So again, tungod sa tungod sa grasya, kita naluwas. O gidawat nato ang mga grasya, pinaagi sa pagtuo. So wala gid tayong ikaw pa sigarbo no nga, yun ta nga, oy naluwas man ko tungod man gud sa akong pagtuo. Dili. Naluwas ko tungod sa grasya sa Diyos. O gidawat na ko ang grasya sa Diyos, pinaagi sa pagtuo. Okay? So again, faith matters because salvation is by grace through faith. Okay? So muna to, no? Una, faith matters because it pleases God. Faith matters because salvation is by faith, by grace through faith. And of course, faith matters because it shapes and determines what we hope for. Now, as believers, how should we live our life? So, karon mga magtutuo man ta, kung saan man nato pagkinabuhi nga mahimot ang Diyos kanato. So first, we should live by faith. Naluwas kita sa pinaagi sa pagtuo, naluwas kita, ug karon magkinabuhi pud ta diha sa pagtuo. In Hebrews chapter 10 verse 38, it says, "But my righteous one will live by faith." Ba? So every day dapat gina-exercise nato atong pagtuo, no? Siguro adunay mga distractions sa atong kinabuhi, usay mag-worry ta tungod sa mga butang we think na wala na paglaom, but then again we are challenged to live by faith. Nga ibutang nato ang atong pagtuo, pagsalig diha kang sa atong buhi nga Dios. And it says here,
walk by faith and not by sight. So dili ta magkinabuhi pinaagi sa atong makita. That's why we set our affections on things above, not on the things here on earth. So, kay kung atong i-fix ang atong eyes on the things that we see, so makuan kita, mawala kita sa track, diba? Kay ma-distract na ta, and then once we are distracted, ma-overwhelm na dahil ta sa mga butang sa kalibutan, and then mawala na ta sa focus. Of course, once moabot na mga problema, ma-overwhelm na ta sa mga worries. But then if we live by faith, makita gid nato ang paglaom sa atong kinabuhi. Diba? Kay atong pagtuo diha sa Dios nga buhi nga siya atong gialagaran. And next, as believers, how should we live? Diba? Second, live out your faith and show it. So, dapat ipakita nimo ang imong pagtuo. Imong ikinabuhi ang imong pagtuo o imong ipakita ang imong pagtuo. Ningon si James in chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by my deeds. Diba? So, it's very effective. May mukhang effective nga witness kung makita ang imong pagtuo diha sa imong binuhatan. Diba? So, dili lang inyon nga, ay, Kristohanon ako, oy, luwas na ko, kay nito ko, kay Jesus Christ. So, okay na. So, dapat ang atong pagtuo makita gyud sa atong binuhatan. Diba? Mas effective, no, kung ang atong pagtuo makita sa atong the way we live our life. Diba? Kay kung, let's say, you claim to be a Christian, but dili makita sa imong pagkinabuhi, nagihapon ang bisyo, na wala ra gihapoy kalahian ang imong kinabuhi sa mga unbelievers. So, how will you be able to share your faith? If you're not able to live out your faith, how will you be able to show it or share your faith? O kabalota nga, isa sa mga responsibilities nga gihatag sa Ginoo kanato, samtang napatan ning kalibutan na, is to share the good news about salvation, no? So, usa na sa pinaka-importanting responsibilidad nga gihatag sa Ginoo kanato, mao ang pag-share. It's not just a responsibility actually, it's also a privilege. Usa kini ka pribilehiyo nga mahimong ambassador for Christ, no? Kita nga mga Kristohanon, we are ambassadors for Christ. So dapat kita representative ni Christ. We will be able to share the good news, the gospel, by sharing it or by showing it. So mo na importante kay kung mag-share ta niya, so kwahi kayo sa atong pagkinabuhi, then unsa man nila pagtuo nga ang Dios nga atong gialagaran buhi og mahimo niya nga pag-transform sa atong kinabuhi, especially to mga tao nga they are in the bondage of sin. So how will you show them na ang gugma sa Diyos will be able to free them kung ikaw mismo nga Kristohanon na priso pa diha sa sala? So nagaingon diha sa Romans chapter 3 nga, we were therefore buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. So mao na ang usa sa mga purpose nga nung giluwas ta ni Jesus Christ is for us to be able to live a new life. Not just to save us from the punishment of sin, not just to give us eternal life, but for us to be able to have a new life. Na mahimo tang reflection of God's love, mahimo tang reflection of God's holiness. So ginaingon na no sa 1 Peter na, be holy for I am holy. So dapat magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Diyos. Okay? So live out your faith and show it. Next, faith that leads to obedience. So dapat ang atong pagtuo maga-result na siya og obedience.
Gingon diri, through whom we have received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith. So, ang obedience nato wala nagagikan sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, kundi nagagikan kini sa atong pagtuo. Diba? So, once we become Christians, so nahimutang Kristohanon tungod kay dili tungod kay gipanganak ta nga Kristohanon, dili tungod kay nataw ta diha sa Christian family, nahimutang Kristohanon tungod kay we make a decision, personal decision. So of course, it's a privilege no nga nataw ta diha sa Kristohanon nga family. It's a huge privilege and we are so grateful nga gigamit atong family to share the gospel to us. But then again, we become Christians not because we were born in a Christian family. We become Christians because we made that personal decision, which is to receive the Lord Jesus Christ as our Savior. So mo na no nga ang faith di ay nga nagluwas ka nato, maupod na ang mag-lead to obedience. So there should be transformation sa atong kinabuhi. So dapat we should not be just hearer of the word, but we should be doer of the word. So ang atong mga nadunggan, mga pulong sa Dios dapat i-apply nato sa atong kinabuhi. Dili enough nga nituo lang ka, dili enough nga naluwas na ka, but dapat muobey ka sa kabubuton sa Dios. Diba? Kay siguro na iuban yun ay, diba faith raman ang gikinahanglan? Of course, faith is the only requirement for salvation. Dili kinahanglan of good works because your good works will not be enough for you to be saved. So, but then, ang gusto sa Ginoo nga once you put your faith in Him, dapat magkinabuhi na ka subay sa iyang kabubuton. Kay ginaingon pa sa Romans chapter 6 nga dili na ikaw ang nagkinabuhi, di ba? Dapat si Christ na ang nagkinabuhi diha sulod nimo. So, dapat si Christ na ang imong mahimong Lord sa imong kinabuhi nga ma-magnify sa imong kinabuhi. So mo nang it's very important to read the word of God because how will you obey God's word if you don't read the word of God? So mo na importante kaayo nga magbasa ta sa pulong sa Dios aron masayod kita kung unsay kabubuton sa Dios ug unsay dili kabubuton sa Dios. O importante usab nga mo-attend tag mga Bible studies aron mas malawom pang atong pagsabot diha sa pulong sa Ginoo. Og labaw sa tanan, moapil tag mga prayer meetings, diba? Kay mao man way nga mas deeper pa ang atong pagsabot sa pulong sa Dios og ma-inline ang atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mao na no, importante kayo as believers of Christ na we live by faith and not by sight. So we fix our eyes on Jesus, we fix our eyes on the things above, not on the things that are seen. And it's very important nga to live out our faith and show it. Kay mao na ang pinakadako nga responsibility nga gihatag sa Dios kanato. And that's the very reason nga nung sa dihang nituota niya, wala ta niya ko sa dihang nituota niya, wala ta niya gidala nga to sa langit dayon, no? And that's the very reason why the body of Christ is still here. Tungod kay gusto sa Ginoo nga atong i-share ang atong pagtuo diha sa uban. So, importante kay na. And karong Sunday, this is gonna be an opportunity, a privilege for us to share our faith. So we encourage everyone, especially members of Cebu Grace Gospel Church, to participate in distributing gospel tracts karong Sunday because there's gonna be a big event here in Cebu, and we want
many people to receive the good news, to hear the good news of salvation. And that's gonna be a huge privilege for us. So, I hope and I pray nga daghan ang mo participate sa mao nga kalihukan diri sa church, and we'll take advantage of this opportunity. And again, ikatulo, dapat exercise nato kanang faith that leads to obedience. Di lang nga kutobra ta sa istorya, dapat ipakita gid nato sa buhat nga dili lang ta mo-claim ta nga Kristohanon, dapat makita gyud sa atong kinabuhi nga Kristohanon ta, nga bisan dili pa ta mo ingon nga Kristohanon ta, nga Christian ta, makita na sa uban, sa mga unbelievers nga kung kinsa ta, nga we have Christ in our lives, nga bisan dili pa ta mo share sa gospel, they will be able to know nga there's something in us because of the way we live our lives. So, no? So, dapat ikanabuhin nato ang pulong sa Diyos. So, I hope and I pray no nga it's a challenge for us Christians nga dili man gyud perfect ang atong journey. Usahay ma-distract man gyud ta, no? But dapat mao gyud ni atong motivation nga tungod kay naluwas na ta, dapat magkinabuhi ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo, nga dili ta magpadala sa kalibutan, kundi stay focused ta sa unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga mo subay ta sa iyang kabubuton. So that's gonna be our challenge. And for those who haven't received Jesus Christ as their Lord and Savior yet, now is the day of salvation. So this is your opportunity to receive the Lord Jesus Christ as your Savior. Kaya ginaingon na, for by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So grasya ni sa Diyos, dawaton na nimo. Salvation is a gift from God, and all you need to do is to receive it. So, nindot kay siya, dako kay ni siya nga privilege. It's the most important thing in the world nga. It's the most important gift that one will receive. Kani nga kaluwasan, tungod kay dili lang diri sa kalibutan, kundi after this life, you will be able to have it. So, that's gonna be our challenge for those who have not received the gift of salvation yet. So I hope and I pray tonight you will be able to ponder the Word of God and will be able to make that decision. And for us Christians, the work is still going on. So dapat padayon ta sa pag-share sa atong faith. Dapat ikinabuhi nato atong faith aron mahimot ang effective witness of Christ. So, daghan salamat sa inyong pagpaminaw, and I hope and I pray nga natay na pugikan sa pulong sa Dios o sa dili pa ta magmutapos magampo ta. Almighty Father, thank you so much for this time that we can listen to your word, we can study your word, Father God. Thank you for reminding us that our faith matters to you. Thank you, Lord God, nga ikaw kanunay nagaligon sa mga pagtuo, Father God, despite sa mga struggles, despite sa mga distractions, Father God, ikaw kanunay pahinumdom ka namo to fix our eyes on you, Lord God, because you are the author and the finisher of our faith, Father God. Siguro na may uban ka namo, Lord God, who are undergoing things, Lord God, ikaw usab magatabang kanila, Lord, kung unsa man ang ilang nasinati karon, Father God. And praying, Lord, for those nga wala pa nakadawat sa gasa nga imong gi-offer nga maong kaluwasan, I pray nga ikaw abli sa ilang salabutan, Father God. Ikaw draw near kanila, Lord, through your Holy Spirit, that they will be able to make that decision to accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, because today is the day of salvation. Tomorrow is not certain, Father God,
And I pray that they will be able to make that decision today, Lord. And I pray sa among mga kaigsuunan, Lord God, sa Alaska, sa Talisay, o bisan pa man diri sa Cebu City, Lord God, sa Milanilla. Lord, nga ikaw kanunay mag-unite kanamo in love and praying nga ikaw mag-bless sa matag usa, Father God, magatagbo sa mga panginahanglanon, o ikaw sa magagiya ka namo, maghatag ka namo wisdom, so that every day, Lord, in every decision that we're gonna make, it's gonna be in accordance to your will, Father God. And I pray nga ikaw ma-magnify sa among tagsa-tag sa kakinabuhi, Father God, despite sa among imperfections, Lord God, na may times nga ma-fail me, Lord, but those failures, Father God, praying nga dili kini mahimong hinder, Lord, nga mahimo ma-magnify ka sa among kinabuhi, Father God. May your strength be magnified in our weakness, Father God, and praying nga ikaw gayud mahimuot sa among kinabuhi, Lord. And Lord, please renew our strength tonight, Father God. May you keep us safe and protect us from any harm. In Jesus' name, I pray. Amen.